Simula pa noong December 2020, isa sa pinakamainit at matagal na legal battle sa mundo ng crypto ay ang kaso po sa pagitan ng Ripple at ng US SEC or Securities and Exchange Commission. Sa tagal po ng usaping ito, marami na ang haka-haka kung kailan po ito matatapos. At kamakailan lamang, meron pong isang altcoin investor na nagsabi na baka sa katapusan pa ng taong 2026 ang final decision. Pero ayon po sa isang legal expert, malabo raw itong mangyari. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong kwento sa likod po ng bagong balita na ito, kung bakit hindi totoo ang chismis na aabot pa sa taong 2026 ang kaso. At higit po sa lahat ay ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang dahilan ng bagong espekulasyon na aabot daw sa taong 2026 ang kaso. Ang pinagpumulan po ng bagong haka-haka na ito ay isang user sa platform na X na dati ay kilalang Twitter. At yan po ay ang investor na si Bale or Bale. Yan, at siya po ang nagsabi na baka daw sa 2026 pa matapos ang kaso. Pero wala pong malinaw na ebidensya na ipresenta or ipinakita ni Ginoong Bale at tila haka-haka lang ang kanyang pahayag. Sabi pa niya, maaaring maging decisive month ang August ngayong taon. Pero wala pa siyang konkretong basihan para sa kanyang prediction. Dahil dito, marami pong taga-suporta ni XRP ang agad na nagkomento at tumuligsa sa naturang post. At hindi rin nagpahuli ang isang respetadong legal expert. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng legal expert na si Ginoong Bill Morgan tungkol dito. Si Attorney Bill Morgan na matagal nang sumusubaybay sa kaso ni Ripple ay nagsalita para patunayan na ang sinasabing 2026 resolution ay halos imposible. Sa kanyang mga pahayag, sinabi niya na ang posibleng pagkaantala lang ng kaso ay kung tatanggihan ng hukom na si Judge Analisa Torres ang joint motion na kasalukuyang isinusulong ni Ripple at ng SEC. Ang joint motion na ito ay naglalayong bawasan po ang parusa mula sa $125 million papuntang $50 million at alisin ang permanent injunction laban kay Ripple. Ang permanent injunction ay isang kautusan po ng korte na nagbabawal sa isang kumpanya na gawin ang ilang partikular na aksyon. Sa kasong ito, makakaapekto po ito sa operasyon ni Ripple. Kung aaprubahan ng korte ang kahilingang ito, mabilis po itong magbubukas ng pinto para sa posibleng settlement or kasunduan. Pero kung tatanggalin po ulit ni Judge Torres, posibleng mabulilyaso ang kasunduan at mapilitan po ang dalawang panig na ituloy ang kanilang appeals sa mas mataas na korte. At yan po ay ang Second Circuit. Ngayon ay ano po ang nangyari sa naunang motion ng Ripple at SEC. Nitong May, una pong nag-submit ng joint motion si Ripple at ang SEC. Pero ito po ay tinanggihan ni Judge Torres. At ano ang dahilan? Ang dahilan ay may mga procedural na pagkukulang at hindi na ipakita ng dalawang kampo na may sapat na exceptional circumstances para mapayagan ang ruling. Ngunit hindi po sila sumuko. Nitong June ay nag-submit po ulit sila ng panibagong motion. Kasama pa ang karagdagang sulat mula kay Ripple bilang suporta. Sa ngayon ay wala pa ring ruling si Judge Torres, pero malaki ang pag-asang maaring maaprubahan ito kung maayos ang dokumento at maipakita ang tamang batayan. Ngayon ay paano po makakaapekto ang desisyon ni Judge Torres sa timeline ng kaso? Ayon po kay Attorney Morgan, kung aaprubahan ni Judge Torres ang joint motion, agad na hihilingin
ni na Ripple at SEC sa Second Circuit na pansamantalang ibaba ang kaso pabalik sa korte para ma-finalize ang settlement. Sa prosesong ito, mababawasan po ang parusa kay Ripple at aalisin ang permanent injunction. Kapag nangyari ito, hihilingin po nila sa Second Circuit na tuluyan ng i-dismiss ang kani-kanilang appeals. Pero kung hindi po aprubahan ng hukom ang motion, may dalawang posibleng mangyari. Una, pwede pong mag-submit ulit ng motion ang dalawang panig. Pangalawa, ay magpatuloy po sila sa appeals na nakabase pa rin sa kasalukuyang judgment na may multang $125 million at may kasama pang permanent injunction. Sa parehong senaryo, sinasabi ni Ginong Morgan na malabong umabot sa katapusan po ng 2026 ang kasong ito. Pareho kasing interesado sina Ripple at SEC na tapusin na ito sa pamamagitan po ng settlement kaysa dumaan pa sa matagal na appeal process. Ngayon ay ano po ang pinakahuling hakbang ni Ripple at SEC? Ayan, ito pong June 16, 2025, kapwa humiling si Ripple at SEC sa Second Circuit na pansamantalang itigil ang kanilang mga appeals hanggang August 15, 2025. Layunin nito na bigyan sila ng sapat na oras para ayusin ang settlement. Isa itong malinaw na indikasyon na seryoso po ang parehong panig na tapusin na ang kasong ito. Kaya kung pagbabasihan ng lahat ang galaw ng dalawang kampo kasama ang mga dokumentong kanilang isinabmit, malinaw na gusto na nilang isara ang labanang ito. Hindi sa 2026 kundi posibleng bago pa matapos ang 2025. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin bilang mga Pinoy na nakatutok po sa crypto, lalong-lalo na dito kay XRP, ay napakahalagang balita po ito. At bakit? Dahil kung matatapos na ang kaso, pwedeng magkaroon ng mas malinaw na regulasyon at renewed confidence sa market. Kapag natapos po ang kaso at bumalik sa positive sentiment si Ripple, pwede muling tumaas sa XRP or tumaas ang kanyang presyo at tumaas din ang kanyang volume ng trading. Makakatulong din ito sa crypto market at as a whole. Dahil kung manalo si Ripple o magkaroon po siya ng magaan na settlement, pwedeng magsilbing precedent po ito para sa ibang crypto projects na hinahabol rin ng SEC. Kung ikaw po ay may XRP holdings ngayon or nagbabalak pa lamang na pumasok, ito ang mga panahon na kailangan mong magbantay. Dahil ang desisyon sa settlement ay maari pong maging turning point sa galaw ni XRP sa market. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, malinaw po ang direksyon ni Ripple at ng SEC. Gusto na po nilang tapusin ang laban. Hindi lang ito usaping pera, kundi ng reputasyon, regulasyon at kalinawan po sa buong crypto space. At kung totoo ngang malapit na itong matapos, isa po itong napakalaking hakbang para sa hinaharap ng decentralized finance. Hindi ko sinasabing bumili agad ng XRP, pero sinasabi ko na dapat po nating bantayan ang mga development sa kasong ito dahil kapag lumabas na ang final na decision at lalo na kung positibo ito, baka hindi mo na mahabol si XRP sa presyong kaya mo pa sana ngayon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.